Sa akin kasi ang buhay is a big challenge. I was born a fighter. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman, anak ko, na wala akong nakakis ng tatay sa tabi ko na pwedeng gumabay, pwedeng malalay, pwedeng magturo, pwedeng mag-motivate, at pwedeng magdisiplina sa akin. Hindi nakakis na ng magulang kong lalaki. Natapos ko ang aking pag-aaral with hardship. Hindi ako tumigil sa naging assistant librarian ako, naging kargador ako, natapos ko ang masters ko, national scholar ako. 2 masters ang doctorate ko na inumpisahan ko sa Doctor of Philosophy. Recently, ang tinapos ko ay Doctor of Education. Talagang ang forte ko ay education. Full-fledged Professor 6. At isa ako sa mabibilang mo sa daliri na umabot sa ganitong posisyon sa DABSU, Professor 6. Mabibilang mo sa daliri. At mapalad ako sa thank you Lord at binigyan mo ako ng pagkakataon na makamit ko ang bunga ng aking pagsisikap at pagpunyagi bilang Professor 6. Life is a journey. Success is a journey. Both of these are not destination. And you don't have the choice to choose. Hi classmates, this is your classmate Jevi. Welcome to Level Up with Jevi, the podcast designed just for you. If you're a busy professional who wants to live a better, more balanced life, you're in the right place. Here, we talk about simple and effective ways to improve your health, find peace of mind, and build meaningful connections, all without adding stress to your day. Each episode is packed with easy-to-follow tips that fit into your schedule, helping you make small changes that lead to big results. Whether you're looking to boost your energy, manage your time better, or live more sustainably, we've got you covered. Join us on this journey to becoming the best version of yourself. It's time to take control of your life, one step at a time, and truly level up. Live to level up, be a student at a follower, be a good asker. Yun po yung intro trailer natin, Tito. Ganda siya. Yeah, thank you. Good morning. Yung kasama po natin for today is isa po sa sobrang hinahangaan ko. So, siya po ay isa actually sa mga tito ko, si Tito Adriano Singyan. Siya po actually is nakilala na namin medyo latter years na ng life ko. Pero may connection agad for some reason. And then, na-invite ko po kayo agad dito kasi narinig ako ni Mami na iniisip ko kung sino yung pwede kong invite as a guest na pwedeng mag-lead towards education. Sino nga ba yung pinakamalaki yung impact yung education nila sa kanilang buhay? Tapos ikaw yung naiingat agad dito. Salamat. And kamusta po kayo ngayon dito? Sa awa ng Diyos, okay naman kami sa aking mga pamilya. Thank God. And ayun po, I wanted to ask kung ano po yung life story nyo, re-level up, or kung ano po yung encounter natin sa real life experience before nyo na-encounter yung mga naging susi for successful life. Ano yung pre-level up story nyo po? Okay. Thank you, Job. Actually, ang buhay ko ay merong ups and downs, merong bumpy at saka smooth way. Pero mapapansin mo, sa akin kasi ang buhay is a big challenge. I was born a fighter. Kasi hindi naman lingid sa inyong kaalaman, anak ko, na wala akong nakakis ng tatay sa tabi ko na pwedeng gumabay, pwedeng malalay, pwedeng magturo, pwedeng mag-motivate, at pwedeng magdisiplina sa akin. Hindi nakakis na ng magulang kong lalaki. Napakapalad ko kasi mayroong isang tao na kumupkup sa akin. Ang pangalan niya ay Miss Eladia Samya. Kinukup niya kaming magkapatid na binihisan, pinakain, pinag-aral, at higit sa lahat, binigyan niya kami ng disiplina sa buhay upang maging instrumento ito sa tagumpay ng aming kanya-kanyang buhay ng kapatid kong babae.
na si Puri. During my elementary and high school days, naging maayos naman ang buhay ko. Pero kahit sabihin natin medyo maayos, hindi ako pinalaki sa layaw ng lola ko nung nag-alaga sa akin. Pinatikim niya sa akin buhay na tatahakin ko kapag siya'y wala na. Palagi niya sinasabi kasi sa akin yun eh. You must plan your future, know your identity, sabi niya palagi sa akin. At tignan mo, anong purpose mo sa mundo? Bakit ka nandito sa mundo? What is your purpose in life? Anong purpose mo sa life? Alam mo, sabi ko, tama siya eh. Natikman ko ang maging magtinda, natikman ang magkarga ng gasolina. Kasi bahay namin nun, malapit sa munisipyo. Katabi ng munisipyo ay Shell, pag-aari niya pong Nining Obel. So, pinasok niya ako doon. Nagkakarga ako ng gasolina sa mga sasakyan. High school noon, I'm earning only centavos, pesos. Pagkano lang. Pero pagkatapos ko ng eskwela, bihis lang ako. Tapos punta na ako doon sa gasolinahan hanggang 9 o'clock, 10 o'clock. Everyday lang naging routine ko. Tapos, nakahandi pa sa maraming panahon, napansin ko, yung perang binibigay ko kay lola ko bilang sahod ko, hindi po pala niya. Hindi pala niya ginagastos. Akala ko, para sa pamilya namin, pagkain namin, kung anong gastos sa bahay, akala ko yun ang ginagamit. Hindi pala niya ginagamit. Until finally, mag-college ako, problema kong pagmatrikula. So, nilapas niya kayo niya magkas. Sabi niya, pasagin na natin ang kasya mo, ganito. So, ngayon, nakapag-enroll ako ng college dahil doon sa ginawa ng lola ko. Doon ko nakakita yung virtue na yon. Virtue para sa akin kasi virtue yun eh. Virtue how to say it. Kung paano mo niya pinahalagaan yung konti kong kinikita na galing talaga sa pagpapawis ko. Ang sarap palang gastusin pag gano'n. Happy ako nung bigay ko sa cashier yung pinag-ipon ng lola ko bilang pang matrikula ko. Walang kasing saya ang puso ko noon eh. I still remember that day. So, sabi ko, thank you so much, Lord. Hindi ko nakagis na ng tatay ko. At least, may isang tao na tumayo bilang tatay ko rin. At magulang ko. So, yun ang naging struggle ko sa buhay. Marami akong ups and downs. Kung minsan, wala akong, alam mo na, mayroon akong alaga ng manok. Ang pangalan niya, Pachi. Si Pachi kasi, babae na mataba siya, pero araw-araw nangingitlog. Ibang lahi niya, ibang lahi. Oo, nangingitlog yun, araw-araw. Basta tinatawag ko, itlog at saka yung nakabalot na sa daw ng saging na kanin. Kapag isang itlog si Pachi, kasi nakakulang. Pero nasa diskarte ko. Kasi may mga klase, mga pamangkin ng mga Laos, pamangkin ng mga prelus na nagtitinda ng mga sasakyang by that time. Sa kanila yung si Fred Laos. Mga anak nila, kaklase ko. Tatamad. Sorry for my word. Hindi nila mas kasi yung pag-aaral nila kasi mayaman nga. Pumapasok na kabus, na Mercedes-Benz, yung parang Batman, parang yung kotse. Iba mga naka-Volkswagen. Ako, ang sasakyan ko noon, sineras ko. Sasakyan ko. Pero hindi nila masyadong pinagsisikapan yung pag-aaral. So, ang gagawin nila, kakausapin ako, pare, sabi niya, gawa mo naman ako ng assignment. Pare, dahil natin sa drawing bukas, pakigawa ko yung ganon, yung puro yung puro pagawa. At ako naman, ginagawa ko. At pagdating ng oras na bibigay ko sa kanila, pare, sabi niya, pang merienda mo, pare, kanilian mo.
para dagdag mo ito sa pambili ng mga materials na kakailanganin mo sa pag-aaral mo. Alam nila kasi open book ako sa school, open book ako kahit na ang mga maestra, alam nila kung sino ako. Wala akong nilihim sa buhay ko sa kanila. Alam nila ang naging buhay ko at naging malapit ako sa kanila. Kaya isa rin sila sa mga tao na nung magtapos ako'y talagang taos-puso kong pinasalamatan. Kasi isa sila sa mga nakaunawa at nagtaguyod sa akin adhikain para makatapos ako sa aking pag-aaral. So, siyempre may mga challenges na hindi mo maiwasan yun. At mamaya, yung tunay kong karanasan sa buhay sa mga challenges ko, isinama ko dito sa pag-uusap natin ito, anak ko, na mapapansin mo mamaya doon sa mga tinatalakay ko sa usaping ito ay nangyari sa tunang buhay ko. Sige So, po. madali sa natapos ko ang aking pag-aaral with hardship talaga, with hardship. Hindi ako tumigil sa naging assistant librarian ako, naging kargador ako, naging kargador ako ng gasolina. Yung ibig ko sabihin yung nagkakarga ako ng mga Naglalaman ako. gasolina. So, hindi ko ikinahiya yun, anak. Hindi kinahiya. Hanggang sa nakapag-asawa ako at biniyayaan ako ng Diyos na 2 anak, no? Si Francis at saka Franklin, no? Paraon silang natapos sa kanilang profesyon. At nagtagumpay ako sa buhay ko. Siguro kung sasabihin ko man tagumpay ito, unang-unang pasasalamat na ibibigay ko sa Panginoong Diyos. Pag ako sa asawa, sa pamilya ko, doon sa kanila suporta. Pangatlo, sa edukasyon na inabot ko. Mahirap, pero kinaya naman. At siyempre, ang higit sa lahat, ang mga mentors ko. Mamaya, sasabihin ko rin sa inyo on how you will be looking back at with your past. Together with your mentors. Kailangan mo salamatan. Sasabihin nga natin sa Kapampangan, balikdan mo itang kekang milabas at pasalamatan mo lahat ang taong kasumangit na nitang kekang pamagdagul at pamagtagumpe, makayalalila arap at gulit mo. Yun. So, natapos ko ang masters ko, national scholar ako. 2 masters, parehong education yon. Ang doctorate ko, na inumpisahan ko sa Doctor of Philosophy. Tapos, recently, ang tinapos ko ay Doctor of Education. Talagang ang forte ko ay education. With the help of the Almighty God, even though sabihin natin na mahirap para sa akin kasi I'm the bread and butter of the family. Ako ang sole na nagtatrabaho para sa pamilya. Siyempre, ang financial management napakahalaga. Dapat alam ko kung ano ang aking priorities. Alam ko ang aking need kesa sa wants, no? Yun dapat sa pag financial management ang pag-uusapan. Know your priorities. Ayun. So, ayun na nakatapos ako ng aking pagseserbisyo. 39 years ako sa pagtuturo. 39 years in 8 months. Full-fledged Professor 6. At isa ako sa mabibilang mo sa daliri na umabot sa ganitong posisyon sa DABSU, no? Mabibilang mo sa mga daliri mo kung ilan yung naging full-fledged professor ng DABSU. Professor 6, ha? Professor 6. Bias kasi. Sa level na yon. Mabibilang mo sa daliri mo. At mapalad ako sa thank you Lord that binigyan mo ako ng pagkakataon na makamit ko ang bunga ng aking pagsisikap at pagpupunyagi
bilang professor. Nag-retire ako at the age of 65. Medyo masalimuot ng konti yung pag-retire ko kasi ayaw akong papag-retire ng presidente. Nawala yung retirement paper ko, tinago yung, marami akong kwan. Sabi ko, Kahit ako siguro ng president doon, hindi din ako papayag na nag-resign. Or napag-retire ka. Hanggang sa huli, pinayagan na ako nung 65 na ako. 60 years old kasi ako, maalis na ako. Pero sabi ng presidente ng university, walang magre-retire. Hanggat dito ako, walang magre-retire na Adriano Senian. So yun, pero napakasaya ko na umalis ng DAPSU. Kahit paano, hanggang ngayon, tinatawag ako ng DAPSU. Lalo na pag usapin ng pananaliksik at teknolohiya. Research kasi hawak ko sa DAPSU. Isa sa mahirap na subject. Marami ang mga nagtuturo na kapag sinabi mo sa kanila na magtuturo siya ng research, ay medyo nag-iiba yung itsura niya at medyo pakalilis ang lalakad niya kasi ayaw niya. Ayaw kasing turo ang research. So, yun ang sa ko. Sa spiritual ko, laging busy ako. Nagsiserve ako sa simbahan. Nagpapasubo ako ng mga sakit. Umaalalay ako sa mga pare, sa simbahan, sa gawain na simbahan. So, sabi sa inyo, parang ang sarili, ang endeavor towards naman sa mga kaibigan ko. Hindi parami ang kaibigan ko. O konti lang ang mga kaibigan ko, pero mga kaibigan sila. Yun sila sabi lagi sa iyo na ang mga kaibigan, wala sila. Kumisan silang nasahan ko. At kapag napagtagumpayan ko na yung pagsubok, nandun sila sa likod ko. They watch me. Kapag medyo may ulit, pupunta ulit sila sa harapan ko. Gano'n naman kaibigan ko, anak. Pili sila. Hindi sila ganun karami. Count them. You know? Pero masasabi ko na they are truly one of unique friends in life na dapat mong cherish. Yun ang buhay ko. Ano po yung nakapag-spark nung decision nyo na ganitong buhay? Kasi nakwento nyo po kanina na lumaki po kayo na walang magulang. Do you consider yourself as nagiging father ng lahat ng mga nagiging estudyante nyo? Yun po ba yung naging spark kumbaga? Or ano po yung naging spark? Una, kailangan kong matapos ng pag-aaral ko. No? So, kapag gusto mong matapos, siyempre, you have to plan your life. For me kasi, to become successful, you must have your own plan in life. Ito ang buhay mo, anak. Ang buhay kasi, hindi siya destinasyon. Isa siyang journey. Isa siyang paglalakbay. Kapag sinabi mong paglalakbay, maraming kaakibat na suliranin. Kaakibat na tawag dito, challenges, pagsubok. No? So, sabi ko sa buhay, sa sarili ko, I must have my goal. I must have my goal. Kapag hindi ako gumawa ng sarili kong goal, parang walang direction yung buhay ko. Parang walang direction. So, what I did is I implement the SMART, no? Yung SMART na sa goals, no? Yung I must have a specific goal. No? Yung gusto ko talaga na mangyari sa buhay ko. And immeasurable. No? It must be measurable. Pwede ko sukatan pagdating ng panahon. Kapag susukat dito, sinusukat mo ng ruler o metros, hindi. Ang pagsusukat ay self-actualization. Who you are. After 20 years or 50 years, who are you by that time? So, tinatawag ko, dapat, hindi naman sa kwan,
kailangan pag nag-aim ka, gumawa ka ng objective mo, ng target mo sa buhay mo, it must be achievable. Yung letter A must be achievable. So, dapat, hindi na siya achievable. Kailangan relevant siya, no? In relevant siya sa sitwasyon at din sa resources mo. Masyadong mataas yung gusto mong makamit, pero kung minsan hindi kakayanin ng oras mo, ng abilidad mo, ng resources mo. So, at pinakahuli, kailangan may time bound ito. Mayroon kang time limit, mayroon kang tinatawag na hanggang saan mo kayang tapusin o magampanan lahat ng pangarap mong ito. Yun ang ginawa kong una sa buhay ko. So, inuulit ko, before you will make any goals, any objective sa buhay mo, try to consider the word smart. Specific, measurable, achievable, relevant, at saka syempre, time-bound. So, pangalawa, doon sa sinasabi ko sa iyo na sa buhay ko, ang motivation ko, motivation is like a fuel towards our journey. Towards happiness, improved life, improved performance, greater well-being, at syempre, personal at professional growth. Hindi mo mawawala yan. No? Imagine a car without a fuel, it won't move no matter how much you want it to be. It will not move. The same goes for our lives. Ganun din ang buhay. Without motivation, it becomes challenging to make a progress and enjoy the journey. But how do we find or boost this crucial drive? How? Yan ang tanong. So, subukan natin i-explore ang mga ilan sa mga steps na ginawa ko. Sige po. Para sa motivasyon that will keep it burning brightly sa buhay ko. Okay? Always think about the day when you felt that you are really motivated. Always think of that. You probably accomplished a lot, felt happier, and maybe even took a step forward, a personal goal. That's the magic of motivation, anak eh. That's the magic of motivation. It pushes us to live fully, improve ourselves, and to achieve more. To achieve more. So, paano po nare-realize yung ganun? Yung how would you be able to measure na motivated ako and it will push me towards getting more? Sabi ko nga sa'yo, anak ko, after setting my clear goals, I know what I want in life eh. So yun ang una mong dapat alamin. What do you want in life? So goals give you direction and a finish line, up to the finish line. Sila magbibigay. So, start with small achievable goals to boost your confidence. Yun ang pangalawa. Kailangan kumpiyansa ka, may tiwala ka sa sarili mo. No? After you have set your goals, believe in yourself that you can do it. Kasi ang unang dapat maniwala sa'yo, ikaw ang sarili mo. Yes. Paniwalaan mo sarili mo na kaya mong gawin ito. You must find your why. Understand why you want to achieve your goal. Kung minsan, sabi nila, anong gusto mo paglaki mo? Gusto kong maging
doktor. Bakit Mhm. doktor? Wala, hindi niya alam. Bakit gusto niya mag-doktor? No? Yung mga ganoon kasi bakit? Hindi niya inalam yung kanyang why. Bakit? Mhm. Bakit ginusto mo ito? Understanding your why will achieve your goal that can be a powerful motivator. Your why is your personal reason that will keep you going even when things get rough. Tandaan mo yun. Parating ganun yan. Basta nalamin mo yung why. Okay? Number 2, surround yourself with positivity. Mhm. People and the environment around you can greatly affect your motivation. Mhm. Totoo po. Okay? Kung minsan kasi gumagawa ka na ng mabuti, Mhm. pero hindi napapansin ng mga tao yung kabutihan. Pero Yes. ang kamalian, alam ng lahat ang iyong ginawang kamalian. Nagdadala sa iyo ng kabiguan, no? Nade-demoralize ka kasi Mhm. and you don't want to pursue because naapektuhan ka sa negativity ng ibang tao. So forget the negativity, but focus on your positivity. Okay? So next, siguro, kaya ako napagtagumpayan ito, I always celebrate small wins. Mhm. For me, every step forward is a win for me. Isang maliit na hakbang lang ang inabot ng aking paglalakbay sa buhay. Para sa akin, tagumpay. At yan, tinitreasure ko. I always celebrate for it. Kasi kapag naabot mo yon, yung small step na sinasabi ko, madadagdagan ulit yung edge mo eh. Opo. Motivate to move towards bigger goals. Yun. So ako, palagi ko sinasabi kahit nang tuturo ako sa mga estudyante ko, I always say, celebrate your small wins. Yung Mhm. panalo mo, kahit na maliit lang yan, you have to celebrate it. Okay? So, next na sasabihin ko, ang ginagawa ko, I always stay flexible. Mhm. Dapat flexible ka palagi. Hindi ka Flexible pwede sa anong na, bagay po? yan, the path to our goals may need to change. Kung Mhm. minsan, pangyayari na hindi mo inaasahan Mhm. at mangyayari doon at magiging hadlang doon sa minibigay mo sa buhay. So, on the snap of a finger, kailangan anak, you must be flexible to the situation. Kumbaga, palagi kang may plan B. Mhm. Stick lang doon sa plan A. Mhm. Pag hindi na umubra si plan A, automatically, punta ka sa plan B mo. Mhm. Same goal, mag-ibang plano. Oo. Right there and there, gawin mo. Mhm. Kaya sa'yo, you must be flexible. Yes. Mhm. Tsaka siyempre, kapag ganun ka, may mga unexpected challenges na mag-a-arise. Ayaw at sa gusto mo. When you are climbing a mountain top, the road towards the peak is rough. So prepare Mhm. for it. Prepare for it. Paano po kayo nag-prepare sa mga challenges na 'to? And ano po yung mga biggest challenges na kinaharap niyo po? Hindi, hayaan muna natin, tapusin natin itong yung na meron pa akong isa, after nung Sige stay po. flexible, meron akong isa na I always keep the flame burning. I always keep the flame of my vision alive. Kasi anak, kapag pinabayaan mo yung sidhi ng pagnanasa mo na makamit mo yung tagumpay sa buhay mo, Mhm.
wala na. That is the ebb of the flow. Mapapansin mo, anak, na you have to remind yourself every now and then that about goals and why that those goals matters most to you. Ganon siya dapat palagi ganon. Rekindle the fire, rekindle the flame of your desire. So keep the flame alive always. Remember, it's okay to have days when you feel less motivated. Okay lang yun. Pero it's important not to give up. Pwede kang rest, pero hindi ka pwede mag-quit. Yes. Nakuha mo ang ibig ko sabihin. Yun. Ganda lang yun. Parang identify your goal. Tapos, okay lang. Positive mindset yung nandyan yung mga nakasakawad sa'yo. Celebrate mo yung small wins mo. You have to stay flexible. Pero yung number 5, last but not the least, you have to keep that flame burning. Kasi, nga naman, parang ito yung pinaka nakadikit sa discipline, di ba? Okay, motivated ka with your goal. Pero if wala kang discipline, wala na yung flame na nag-burn na yun. Hindi ka naabot yung target goal mo. Tama. Okay, so balikan natin. Next, sinasabi ko kanina na you have to understand yourself first, no? Know yourself. Di ba? May nabanggit ako. Hindi ko yata na-explain ito. Sige. Okay lang sa'yo na balikan natin. Para, yan. The key to understand yourself. Know what you want, sabi ko nga sa inyo, and take a small, consistent step towards your goal. Ang unang tao iniwala sa iyo ay ang sarili mo. Dapat. Sabi ko nga, kagaya na sinasabi mo, your motivation is a fire within you. Yes. It's within you. Nurture it. And it will light your way to a fulfilling and joyful life. Wow. Di ba? Di ba gano'n? It's journey kasi, greater motivation. You are not just chasing success or achievements. Yes. You are paving the way for a life lived with purpose and joy. Ganun siya. Sabi ko nga sa'yo, sabi nga, Doc, puti ka pa, hindi nagbago ang hitsura mo. Ganun pa rin. Maraming noong nagtuturo ka, hanggang ngayon, yun pa rin. Ang depresya lang, pumuti lang ng konti yung buhok mo. Yung mga ganun bang. Ibig sabihin nun, anak, I have lived my purpose with joy and contentment in life. Happy ako. Hindi sa success, no? Hindi sa success. Meron ako ngayon, kung ano man ang natatapos ako ngayon, at saka ng pamilya ko, siguro, anak, naging fulfilling ang buhay ko. Kasi, tama, yung direksyon ng buhay ko at yung motibasyon na ginamit ko sa buhay ko. Amazing, amazing. Paano po natin malalaman na kung ano yung ginagawa natin, fulfilling ito and relevant siya dun sa goals natin? Kasi yung purpose and fulfillment. Kailangan mayroong ang habit. Ano ating habit? You must have your daily habit for your personal and professional growth. Yun ang sagot ko sa kwan mo. Like for example, ako, ngayon, sa lukuyan, hindi na ako nagtuturo. Pero yung mga estudyante, mga ibang maestras ng iba't ibang mga pamantasan at mga koleyo dito sa Central Luzon. Sabihin natin Central Luzon. Kasi uminsan meron akong mga papel, mga thesis, mga dissertation na sinicheck at ine-edit. Galing ng Taan, galing ng Sambales, galing ng Bataan, Tarlac. Dami nang inaabutan. Kasi siguro maraming salamat sa mga tao hanggang ngayon ay patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa akin sa konti kong kakayahan. Maraming salamat sa kanila.
Pag lumapit, kasi yun ang weakness ko, anak eh. Kapag may lumapit sa akin, hindi, ang hirap pong sabihin yung hindi eh. Yes, opo. Ang hirap sa akin, lalo na kung alam kong kaya ko namang gawin. Lalo na kung kakayanin naman ng konting resources na meron ako. Why not? Why not? Kaya sabi ko, pag nagbibiro ako sa mga estudyante ko noon, anak, sabi ko, nandito ako bilang guro nyo. Sorry, magsasabi lang ako ng medyo malaswang salita. Umisan. Nandito ako. Please lang, sabi ko, pagsamantalahan ninyo ako. I mean to say, nandyan na yung time, nandyan na yung tao, nandyan na yung opportunity. Make the best out of it. I can teach you the way you want it. I can give you all the information you want to have. Pero, hindi ko maipapasok sa iyong lahat sa utak mo ito hanggat hindi mo ako binibigyan ng isang nakabukas na isip at isang nakabukas na puso. Gets mo? Opo. Kahit gaano kagaling yung teacher, hindi open-minded at hindi bukas yung puso nung nakikinig, wala siyang matututunan. Yun ang palagi ko sinasabi sa kanila. So, always make your morning routine. Yun ang number 1 ko eh. Always make your morning routine. Ang routine ko is starting my day with a prayer. After ng prayer, I usually took my coffee. Set ko yung target ko for the day. Habang nakakape ako, sineset ko na yung target ko for the day. Ano ang mga gagawin kong routine ngayon? Ano ang mga dapat kong ma-achieve ngayon? Ano ang mga dapat matapos sa maghapon? Binaplano ko. No? Pagkatapos, iseset ko yung purpose para sa araw ngayon. Alin ba dapat dito ang dapat kong i-prioritize at dapat na matapos? Alin yung hindi ganong importante at pwedeng maghintay? Select mo, pa-prioritize mo yung trabaho mo. Kasi pag inisip mong kabuuan yun, wala kang matatapos. Opo. Baka mapabayaan pa yung priority mo kung hindi mo siya in-arrange na dapat yun yung majority ng ipapriority mo. Correct. Tama ka. Pero kapag habang ginagawa mo yan, you must have a good attitude of being friendly to your coworkers. You must be friendly with them. Paano mo yung friendly na to? Kasi anak, kapag nasa paperwork ka na, delegation of work, sa halimbawa, like for example, in my case, akong mga hinahawakang tao, siyempre, alam ko kung kanino ko i-delegate yung ganitong trabaho, ganitong responsibilidad, ganitong, yung mga short but meaningful errands. No? Nakaya naman. Maayos itong mga tao ito. Kapag kasi pinakiusapan ng maayos, pinakisamahan ng maayos yan, at medyo bossy ka, walang mangyayari sa'yo. You must be a leader. Hindi naman masamang maging boss. Pero kapag naging boss ka na, yun lang problema. Mas leader kaysa maging boss ako. So, para yung mga co-workers ko, lalong-lalo na yung kadikitan ko ng sa trabaho, at least sila magpagtrabaho sa akin. Whatever the things you need to do, make it a priority and then get it done in a specific time. Successful people always prioritize what is urgent and important. Tandaan mo yan, anak. Ganon yun. No? Number 2, stay physically active. Move a little every day. Kahit na sa mag-exercise pa rin po kayo dito?
Kahit nasa silya lang, nakapag-exercise ako. Okay. Walang yung likod na silya ko. I can throw my feet forward. I can bend. With small activities, with a little activities every day, it will keep me going physically fit. No? So, pag gano'n ang ginagawa mo, tandaan mo na, successful people knows that a healthy body equals a healthy mind. Remember that. Take a walk around the office kung minsan. Use the stairs instead of elevators. Yung mga simpleng ganon. Stretch during your lunch break and hit the gym after your sleep. So, ako hindi ako nag-gym. Hanggang sa kasalukuyan, hindi ako nag-gym. Ang weights, yung mga timba. But, sa pinakakain ko, pinaiinom ko yung mga alaga kong manok at mga aso. So, every day, sa edad ko ito, I'm 69 years old. Pero nakapagbuhat ako ng sabay na 2 timba na pinanggali yung timba ng pintura. Ng boys. Wow. Okay. Kasi yun, 2 yun. Sabay. Kasi hindi ko pinababayaan ang sarili ko. Naniniwala kasi ako doon sa healthy body is equals to healthy mind. Okay? So, yung preparatory ko, next, siguro ito yung isa sa importante. Maintain your key relationships. Ito ang napapabayaan ng mga ibang boss. There are only so many relationships that can pour into your daily basis. Your most important relationship might include your spouse, your children, maybe the person you work with your close confidant, or your boss or your manager likewise. Regardless of what relationship you have, try to maintain with respect and with dignity. Paano po malalaman na may respect and dignity po yung relationship niya? Anak, people will say the good and bad things on your face. But once a man says something good or bad at your back, beware. They're not honest with you. And hindi sila tapat. Hindi sila ganun ka. Pwede sila, they will bite you. So, ingat lang tayo sa mga tao. Kahit na yung manager mo, alamin mo kung ginagamit ka lang. Kapag ginagamit mo, medyo dumistansya ka. Pero kapag sila mismo ang nagmo-motivate towards your success in your chosen profession, maintain your good relationship with them with dignity and respect. Okay? So, part of building healthy binding, ito yung suggest ko. Yung suggestion ko sa iyo, in building a healthy bonding, you must practice the art of listening. Tandaan mo yan, anak. So, let an ear to these special people in your life. Kung minsan, lang, dapat maintindihan mo na. Hindi ka nila kailangan sabihin. Mata-mata lang, magkakaintindihan tayo. Body language pa lang. Yes, oo. Kaya yan ang sinabi ko sa inyo. So, that is the art of listening. Listening through your ears and listening through your heart. Okay? Hindi ako to sa mga libro kasi normally, dinidescribe nila yung difference ng listening and hearing. Pero kung sa pakinggan ng listening with your ears and your heart. Wow. Oo, anak. Ganun kasi siya dapat. Gamitin mo ang puso mo para maintindihan mo yung tao. Dapat may kasamang puso. Hindi magsisinungaling yan eh. Yes. Hindi magsisinungaling yan.
Okay, so next siguro sa ilan na lang ito, dalawa na lang siguro ito, dalawa o tatlo na lang siguro. Sige po. Susunod siguro ron ay stay busy but don't rush. Okay? Kung minsan kasi rush causes delays. And the reason why you rush because of the delay. So, nagiging loop siya. Oo, Mhm. napapalpak ka, napapalpak ka, natataranta ka, hindi na tama yung ginagawa mo. Wala na. Actually, meron ka ng nakakaligtaang gawin na mas na dapat ginawa mo pala, hindi mo na nagagawa. Kasi wala ka na sa focus mo eh. Mhm. O yun, palagi ko sinasabi yan. Make sure you take steps every day towards your goal. And don't forget to appreciate where you are. Palagi mong tatandaan yun. Always appreciate where you are. Kahit na konting-konting achievement lang yan, you have to celebrate for that achievement. At least, hindi ka nag-stagnant. Mhm. Hindi ka natinggi doon. Mhm. You have made a small progress. Kaya nga sabi ko behold the turtle because even with these little steps, it makes a continuous progress. Di ba? Opo. O, mabagal siya, pero hindi siya tumitigil. Tsaka may direction yung lakad niya. Mabagal, growth directed. Correct. And number 3, kailangan bigyan mo ng pahinga ang buhay mo. Sarili mo. Remind yourself, kung minsan, take your breaks. Mhm. Tandaan mo, kainin mo kung ano yung healthy food para sa'yo. Gawin mo, gusto exercise para makakuha ka ng fresh air sa'yo. A few minute chat with your good friends. Take a break. Kasi gawin, kapag ito ginawa mo, mapapansin mo na marerefresh ka, marerecharge ka. Ako madalas kong ginagawa ito. Kung minsan, mga estudyante ko, uupo ako with them. Ano ang latest ngayon kay abot kamay na pangarap? Yung minsan, Teleserye. mga teleserye, yung mga gano'n na. Lalo na mga babae, okay. Yung mga lalaki naman, sinong nanalo sa NBA? Ano na latest? Yung mga gano'n. Kapag nag-gano'n kakalapit sa mga tao, when you have a healthy and meaningful dialogue with them, Mhm. dahil pa yung natulog Mhm. sa refreshment ng katawan mo. Ako, naging karanasan ko yan. Ako, nagtuturo kasi ako from 8:30 up to 5. Kung minsan magtuturo pa ako ng panggabi ko from 4. Mula 4 hanggang 7. Nagtuturo kami panggabi. 11 Oo. hours? Yun, isipin mo yun. Pag gano'n, you have to take your breaks. Mhm. Magkakape ka. Kung ano ang gusto mo, kung anong mga bagay na pwedeng makapagpa-relax sa'yo, maka-refresh sa'yo, do it. Next, ito, isa importanteng ginagawa ko. I always stay up to date with my work and activity. Palagi yung mata ko nandiyan palagi. Mhm. Kahit na wala ako sa DAPSU, kahit na wala ako sa school. Halimbawa, inutusan ako, meron akong ginawa sa labas. Pagbalik ko, ang una kong titignan, ano yung accomplishment of the day sa loob ng opisina ko at saka din sa mga hawak kong departamento. Ganun ako. I always see to it na na-accomplish nila day-to-day basis. Day-to-day basis. If tinitingnan niyo po yung accomplishment every day, Every day. was there a time na kulang or wala silang na-accomplish? And paano niyo po tinawagan? Sinasabi ko, you must be a leader. Mas mabuting kaysa maging boss ka. Mhm. Kasi tatanungin mo, bakit hindi natapos anak? Anong naging problema ba natin? Anong naging dahilan? Bakit hindi natin na-accomplish yun? Mhm.
Sir, Pulinog. Hindi pumasok. Mm. Bakit daw? Masakit daw po ang ganito. Kapag ganun na yung empleyado mo, ganun na yung coworker mo, Mm. singgilabo na siya. Mag-usap na kayo ng masinsinan over a cup of coffee. Mhm. Kung siya kumakawa na lang ng dahilan yan, pero ang katotohanan nun, gusto niya isabotage yung trabaho. Oo. Mag-ingat ka sa mga ganon. Hmm. Lalo na yung mga nagsasakit-sakitan lang pero wala namang sakit. Opo. Mag-ingat ka. Silang ingatan natin. So, you must always stay up to date doon sa work at activity mo na pinagagawa mo. Hmm. Lead them, motivate them. Okay? Be a leader to them. Yan ang pwede kong i-advise sa'yo. Be a leader. Not a boss. Be a leader. You have to inspire them. Next, siguro, ito yung palagi ko sinasabi, serve others. Serve others. Paano po? I'm not saying that I should manipulate people into giving them what they want. No? Hindi ako ganun kasi. I don't manipulate people into giving them what they want. I am suggesting to them to make servings that others in their daily practices. Palagi ko sinasabi, serve others. Serve others. Doon sa daily practices natin, sa work natin, serve others. Alam mo bakit? Bakit po? Kapag pinagsilbihan mo ang coworker mo, even sabihin natin gaano man kaliit ito, gaano man ang pag-alala mo sa kanya, sa tansya mo ba makakalimutan niya yun? Hindi na. Hindi na, tatatak yun. Tatatak. So, kapag ganon, sino naging successful? Ikaw o siya? Pareho. Win-win situation. Yes. Di ba? Win-win situation. So, ibig sabihin na anak, the way you become successful is not to push and claw your way to the top. Kasi, sila mismo, tinulak ka pataas, tinulungan pataas because of your attitude of humility. Yung kababaan ng loob mo, na service din sila. Hilahan pataas. Oo, pataas. Walang crab mentality dito. Okay? Trust them. Put your trust in your people. Remember that in the future, these people whom you meet when you are going up of that stair will be the same people who you will meet when you are descending the stair. Tandaan mo yan na. Maliit lang ang mundo. Okay, siyempre, ang pinakauli, generalize ko na, i-reflect mo, anong nangyari sa buong maghapon? At the end of the day, you have to reflect. Kailangan mag-reflect. Because when you are making progress in your career, it is encouraging to record that project out of that progress. Kasi take some time at the end of the day to reflect on what you did, even if it feels like you only took one small step forward. Those small steps leads you to big victories. Ganun siya. So you have to reflect. Palagi yan. Reflect in yourself. Ano ang nangyari sa maghapong ito? Di ba, kapag matutulog na tayo, una, Heavenly Father, we thank you for the gift of life, to the family, to the friends, to the work, to the job, and most especially, to the accomplishments of the day, which I humbly offer unto you. Di ba?
Yun ang palagi natin dinadasal paggabi. Ino-offer natin Yes. kasi what na yun sa Yes. kanya. Mhm. Kasi without him, without his intervention, wala tayong magagawa na. Mhm. Kasi hayaan mo ang Diyos ang mag-direct ng buhay mo. Hayaan mo siya na gabayan ka niya. Wag matigas ang ulo. Hindi ka ganun kagaling para Mhm. alamin at magawa mo lahat without the intervention of Heavenly Father. Oh. Kaya napakahalaga na i-reflect mo ang accomplishment mo every day para mai-offer mo sa Kanya yung Mhm. little humble accomplishment mo for the day. That's Amazing, what amazing. Opo. May is question po ako, Tito. Kasi, with your status right now, isa po kayong Doctor of Education, 2 doctorate degrees, 2 master's degrees. Tapos na kayo sa schooling. Sabi niyo nga, yung greatest achievement niyo is yung 39 years ng pagiging uh, Professor 6. How do you define your success? Ano po yung meaning ng success sa inyo? success. Ah, sabihin na natin na for me, success, palagi ko sinasabi yan, success is a journey. Mhm. It's a journey. It is not a destiny. Mhm. Kapag naging masaya ka, kontento ka, at sabihin na natin na sapat na Successful. yung konti may naipon para sa iyo, sa pamilya mo, doon sa oras na mag-retire ka. Hindi pa rin yun ang meaning ng success. Kasi kapag sinasabi mong success, success is about making a meaningful difference in the world. May impact dapat. Mhm. Meron kang impact na magagawa. Like for example, isa ka lang na nag-iisip Opo. regarding the mga kumpara sa mga millions Mhm. na tao na mundo. Halimbawa, ah, yung konti mong kakayanan ay na-share mo Mhm. for the betterment ng pamilya mo. Pamilya muna because that is Mhm. the smallest part of the society eh. Yes. Sa pamilya muna. Halimbawa, sampulan natin no. Mhm. Sabi ko nga, maswerte kaming isinilang ng 1950s hanggang 90s. Paparad kami eh. Lumaki kami sa disiplina, sa dulo ng pamalo ng nanay. Opo. Wala kaming mga ah, kalaro na wala kaming gadget noon. Wala Mhm. kaming gadget. Si TV nga, wala kami. Radyo lang, may baterya pa eh. Walang masyadong distractions. Pero tingnan mo yung disiplina namin. Mhm. Grabe ang disiplina. May takot kami at respeto sa mga magulang. Mhm. Ngayon anak, eto. Kumpara natin ngayon, maliit na success na sinasabi natin, kapag nadisiplina mo ng tama yung mga anak mo ngayon, isa lang magandang success yun sa buhay mo. Nabigyan mo ng sapat na dahilan kung kailan at hindi dapat nila gamitin ang kanilang gadget. May oras ang Mhm. paggamit nilang mga gadget. Mhm. Matuto silang makibahagi sa mga gawaing bahay. Magwalis man lang, maglinis man lang, ayusin man lang nila yung mga damit nila sa kanilang mga cabinets. Hindi lahat inaasa sa Mhm. turuan mo silang mag-ipon. Hindi yung parang naghihingi. Turuan mo sila sa buhay kung paano ka mamalengke para matutunan nila paano mag-manage ng pera, paggasta ng pera. Mhm. Turuan mo ang mga bata kung paano magkaroon ng respeto sa kanilang sarili muna. Mhm. Pag natutunan nila sa sarili nila, it will follow na madali para sa kanila respeto ng tao. At Amazing. pinakauli, Mhm. matuto silang tumanggap ng tamang responsibilidad sa buhay.
doon pa lang, at least kapag nasabi mo, you are a successful parent in parenting your children towards a brighter life, towards a brighter future, and towards a brighter society. Amazing. Amazing. Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, even ako po, ano po yung sa tingin nyo advice na gusto nyong ibigay sa amin? Kasi simula kanina, actually, advice na lahat to eh. 1 minute pa lang, parang diretsong advice na silang lahat. Pero I would love to ask, ano yung kailangan naming i-take into priority or take into consideration na pwede nyo pong i-advise as final words? Okay. Siguro, ang una kong may advice sa inyo, be yourself. Be yourself. Kapag sinabi kong be yourself, meron isa kang tao na alam mo ang purpose mo, bakit nandito ka sa mundo, alam mo ang goal mo, na-set mo yung clear goals, na-set mo yung relevance ng gagawin mo doon sa buhay mo after 20, 30 or 40 years. So you can answer the question, who are you after 40 years? Masasagot mo. Kasi alam mo naset mong maayos yung objective mo. Na? So that's be yourself. Yan sinasabi kong be yourself. Number 2, you have to properly manage your time and energy and resources. Marunong ka nga mag-manage ng time mo, marunong ka nga mag-manage ng energy mo, pero waldas ka sa kinikita mo, sa tansya mo, what will happen to you? Totoo. Wala din. Lahat ng inipon mong yun, mauubos. Di ba? Palagi ko sinasabi yan. Successful people are always good in managing their time, resources, and their energy. Palagi yan, anak. Palagi ko sinasabi yan. 3 palagi ang dapat mong i-manage na maayos. Pagkatapos, you must be proactive. You must be proactive. You must be proactively establish deeper connection with other people. Bakit kailangan deeper connection? Kapag sinabi kong proactively establish a deeper connection, heto yung successful people know how to connect with other people in an authentic and meaningful level. They are good in building a long-term and deep relationship with other people, and they learn how to share their time, energy, and resources accordingly. And this also means about showing your vulnerability by being open and honest. Connecting with others on a deeper level of being there for the people in your life who needs your help. Palagi mong dapat tandaan yun. Whatever day, kumisan, ba? Meron tayong makikita sa daan na mamalimos. Yung iba, sabi nila, wag yung bigyan, nagiging tamad, nagiging paasa, pero hindi mo alam, yung konting barya na inabot mo sa kanya, yung pala yung magdudugtong ng para makakain yung tao na gugutom na yun. Kung ano man, ako, kanina palagi kong sinasabi, kung ano man ang ginawa niya doon sa binigay ko sa kanya, problema niya na yun, hindi ko na problema yun. Ako, I have done it in good faith. Kaya pinangsugal niya, kaya kung anong ginawa niya, pinabili na nga, problema niya yun. Ako, I do it in the best I can. In God's grace, naabutan ko, kahit na ako rin na isang mahirap din. Pero kahit pa paano, I have done my part being a good person in the eyes of my co-people and in the eyes of God.
Mhm. Okay. So, at Grabe. important kapag kapag nasa buhay ka na ng tagumpay, know your gratitude is important and you have to practice it always. Matuto kang magpasalamat. Mhm. That's Gratitude is fantastic. the key to abundance and bringing more good into your life. Mhm. Good things in your life, in fact, you have more time to spend being grateful for all your good stuff in your life, and the more good things you attract into it. Lagi mong tandaan niya, you cannot receive if you have a closed palm. Open your palm Mhm. so that you can give and automatically you will receive. Amen. The attitude of great gratitude, the attitude of gratitude is a practice that can be learned over time. Mm. It requires continual practice and a right mindset. Right mindset ang kailangan natin. At ang pinakahuli ko sigurong pwedeng ibigay na as an advice, mahalin natin ang ating sarili. Matuto tayong mahalin natin ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating nakamit sa buhay, at yung mga tao na naging dahilan bakit tayo naging ganito sa buhay natin. Life is a journey. Success is a journey. Both of these are not destination. And you don't have the choice to choose. For that, if there are no further questions, thank you so much. And God Thank you bless so you all. much po. Grabe, grabe. Parang naging masterclass yung session natin dito kasi grabe yung notes ko parang nakumpleto na yung 2 pad. And siyempre we have to end it, 'di ba? Kahit, napakaganda ng kuwentuhan natin at napakalaman niya. Any final words before tayo mag-end? Baka may gusto po kayong pasalamatan, may gusto po kayong i-promote sa mga kamukha kong classmate natin. Ah, unang-una nagpapasalamat ako sa Diyos at binigyan niyo ako ng pagkakataon na maging kabahagi ng live chat na ito. At maraming salamat sa pamilya ko na patuloy na sumusuporta sa akin to the free flow and the bumpy road ahead. Nandyan sila palagi. Kayo na naging extended family ko, immediate family ko, kayo, kay pinsan ko, kay mama mo, siya tinuturing na isa sa mga kapatid ko. Maraming salamat sa pagbibigay niyo ng pagpapahalaga at pagkilala sa buhay kong ito. Minsan lang ako dadako sa buhay na ito at mawawala rin ako sa mundong ito. Pero yung pagmamahal na ibinigay ninyo sa amin, pagpapahalaga, pagkilala, respeto, babahunin ko yon hanggang sa wakas ng buhay ko. At siyempre, hindi ko pwedeng hindi pasalamatan yung mga tao na naging dahilan ng pagpupursigi ko sa buhay. Both my detractors, sorry, hindi ko po ginawa na, hindi ko po kayo itinuring na kaaway. Bagkus kayo po ang tungtungan ko para ma-level up ko yung sarili kong kakayanan para mapagtagumpayan ko ang iba't ibang hamon ng aking buhay. Maraming salamat na naging detractors ko kayo. Na-challenge ako sa inyo. Something to prove it, something to prove what. Okay? So, at pinakahuli sa mga mentors ko,
Alam niyo kung sino kayo. Maraming salamat. Sana marami pa kayong mga taong kagaya ko na matulungan. Alam ko nasa mga edad na rin kayo. Alam ko na malapit na rin tayong mamahalan sa mundong ito. Pero hindi pa naman ito yung wakas ng buhay. May magagawa pa tayo. Make the best out of it. Let us make this society a better place to live in with our little and meaningful contribution. Thank you. Thank you po. Bye-bye. Bye.